Cherry Corazon sparks dating rumors with Janine Gutierrez, higit pa sa kaibigan. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Nagkaroon kami ng aming patas na bahagi ng mga chismis sa pakikipag-date ng mga celebrity at magiging totoo tayo. Karamihan sa mga chismis ay kadalasang inuudyok ng mga tagahanga na gustong makitang magkasama ang kanilang mga idolo. Ngunit paano kung ang isa sa mga magulang ng mga celebs ay magpuko ng higit na atensyon sa mga chismis? Case in point, Lotlot De Leon at Cherry Corazon's recent exchange on Instagram. In case you haven't heard, there's some buzz going around romantically linking Iko and another kapamilya actress Janine Gutierrez. May mga ulat na namataan ang dalawa na may casual date sa paligid ng metro. Yan din kasi halos ang magkatugmang snaps ng kanilang recent na museum na pinost ni Janine at Iko. Ilang araw na ang nakalilipas, nagpost si Janine ng Instagram dump ng ilang mga larawang kuha niya sa pagbibisita niya sa museo kamakailan. Ang kanyang caption ay, "Kasalukuyang camera rule." Kasama rito ang mga larawan ng sining na ipinapakita sa pambansang museo sa Maynila. Ilang mga larawan niya at ilang tapat na mga kuha ng kanyang pamamasyal. TBH, it was just the usual IG dump until Janine's mother commented as if to spill some juicy detail about Janine's recent post. Sabi ni Lotlot, "Ay, excuse me po, sino po ang kasama mo nagpunta dyan?" Ang kanyang komento ay nagbigay ng paniwalang hindi niya alam ang kinaroroonan ni Janine sa pinagkakatawagang paraan. Siyempre, pero mas nakakatawag ito ng pansin dahil sa sagot ni Jericho sa comment ni Lotlot De Leon. Iko, being the natural funny guy he is, replied to Lotlot saying, waving hand emojis, "Nag-doorbell po ako para magpaalam, pero hinabol ako ng aso." Ang komento ng aktor ay tila kumpirmasyon na kasama niya si Janine sa pagbisita sa museo. Well, true enough, just recently, nag-post din si Iko ng ilang museum snaps. Parang nag-date talaga ang dalawa. Lotlot De Leon comments on Janine. Gutierrez IG post Cherry Corazon's response. Ang cute na pag-uusap ni na Lotlot De Leon at Cherry Corazon kay Janine Gutierrez. Ang rumored romance ni Cherry Corazon at Janine Gutierrez. Ito ang unang pagkakataon na na-link sina Iko at Janine sa romantikong paraan. Iniisip ngayon ng internet kung may nangyari sa kanilang dalawa. Bagamat alam na sa puntong ito na malapit nang magkatrabaho ang dalawang kapamilya stars sa isang series soon. ICYDK, Iko at Janine ay nakatakdang maging lead leader ng paparating na serye ng Dreamscape na tinatawag na Lavender Fields. Wala pang kumpirmasyon pero may usap-usapan na magiging romantic partners ang mga karakter nila sa nasabing teleserye. Ito rin ang unang pagkakataon na magtatrabaho ang dalawa sa isa't isa bilang mga lead. Mas maaga noong 2024 na kinumpirma ni Iko ang kanyang paghiwalay sa kanyang asawang si Kim Jones. Ang ninong ng mga mag-asawang si Rico Ocampo ang unang nagkumpirma ng balita. Sa kanyang pahayag, ipinunto ni Rico na nanatiling matalik ng magkaibigan ang dalawa sa kabila ng kanilang paghiwalay. Habang nananatili ang pagkakaibigan sa pagitan ng dalawa, napagpasyahan nila na oras na para mamuhay ng magkahiwalay. Inihikayat nila ang isa't isa na umunlad kahit nasa magkaibang direksyon. Ito ay isang desisyon sa isa't isang mapayapa na paghihiwalay na hinarap ng dalawa ng may kagandahang loob at kapanahunan. Parties, ani ni Rico sa kanyang pahayag na ibinahagi sa ABS-CBN News. Weeks later, si Iko na mismo ang nagsabi na magkaibigan sila ni Kim. We thought that it was the perfect time kasi the goal is to show people that we're good, we're really good. We've crossed over, you know. We've transformed the relationship into something really special as friends. Eksklusibo niyang sinabi sa Cosmopolitan, Philippines sa kanyang panayam sa cover noong Pebrero 2024. Going back to Iko's comment on Janine's post, we can take it as a confirmations or anything, so take everything with a grain of salt. Anthony Jennings, labas sa hiwalang Maris Racal at Rico Blanco. Nilinaw ng kapamilya actress na si Maris Racal na walang kinalaman ang kanyang ka-love team na si Anthony Jennings sa paghiwalay nila ni Rico Blanco. Kahapon July 12 humalap sa media ang kapamilya actress para sa Star Magic Press Con kung saan inamin niya na ilang linggo na rin ang nakakalipas buhat nang maghiwalay sila ng singer-songwriter. It's fresh, it's been weeks, loneliest and emptiest weeks I've ever experienced in my life. Magbabahagi pa ni Maris. Anya,
natatakot siyang aminin ito sa publiko dahil kapag inanunsyo na niya ang malungkot na balita ay talagang totoo ang pangyayari at hindi niya na itong mapipigilan pa. Well, wala akong short answer for it. Hindi ko rin naman malabas na isang statement lang kasi hindoon kadali, hindi ganoon kadali. Sobrang complicated niya ng sitwasyon. Rico and I, our universe was so beautiful. It was so full of love, laughter, and music, everything. Sa 5 years namin together, we are always on the same page. Always on the same page. And I don't know what happened to that, say pa ni Maris. Kasabay nga ng pag-amin niya ay ang pag-ugong ng balita na baka may kinalaman ang kanyang ka-love team na si Anthony Jennings sa issue. Matatandaan talagang biglang nag-boom sa manda ang tambalan ng dalawa matapos unexpected na nagkapareha sa kanilang series na Can't Buy Me Love. Paglilinaw ni Maris, walang third party involved at wala rin kinalaman si Anthony sa kung ano ang rason kung bakit sila naghiwalay ni Rico. Anthony is out of the picture. It's just mainly me and Rico. Mainly me, I'm the issue. Nakiusap naman si Maris na sana respetuhin ang desisyon nila ni Rico sa kanilang breakup. This is the only time I will talk about it. Since while we're at it, I would like to humbly ask the public to look at us, Rico and I, with understanding and love. Because we're both grieving. Hindi naman makokontrol yung mga opinion ng tao, but please don't direct your hate towards Rico because he's too precious for that. If you guys are ready to throw some punches, I'm willing to take them. At hirit ni Willie kay Gretchen. Gusto mo tayo na lang. Lantaran ang ginawang pagpupropose ni Willie Revillame sa broadcaster at dating atleta na si Gretchen Ho. Aliw na aliw kami sa palitan ng hugot at punchline ni na Willie at Gretchen sa programang seryosong usapan ni Willie Revillame, Faces the Journals, na napanood sa TV5 kamakailan. Nakachikahan ni Gretchen ang veteran TV host kasama ang iba pang host ng show, sina Aid Lingao, Lord De Vera at Patrick Paiz. Ito ay para sa promo ng bagong programa ni Will sa TV5, ang Will to Win na may bonggang pasabog na ngayong linggo, July 14, sa isang bahagi ng show na pag-usapan ang tungkol sa estado ng personal na buhay ni Willie at ang pagiging binata pa rin ito hanggang ngayon. Sabi ni Gretchen, huwag na rin akong mag-asawa, no, na agad sinagot ni Willie na gusto mo tayo na lang. Natatawag sa iba ng komedyante, kasi pati ikaw nadadamay ka, ayaw mong mag-asawa. Depende mamaya, magugustuhan kita, magugustuhan mo ko. Hirit naman ni Gretchen sa kanya, dapat ba akong umuiwas sa mga tulad niyo? Tugon ni Willie. Bakit ka iiwas sa tao na may magandang puso? Ba't ka iiwas sa taong hindi legal ang ginagawa? Legal ang ginagawa. Mahal ng mga mahihirap at ka iiwas sa taong mabuti ang hangarin. Sundot at tanong naman ni Lord kay Willie kung ano ang pwede nang ialay sa isang babae. Maging masaya lang siya, happiness. Sumingit ulit si Gretchen at tinanong si Willie, paano kung gusto ko ng loyal committee? Bibigyan kina ng loyal to Orange. Ang natatawang biro ng TV host kaya tawanan uli ang mga host ng show. Say na uli ni Willie, kunyari tayong dalawa ang mag-shota. Bago di ba shota, kung mabait ka sa akin, bakit kita sasaktan?